Ako nga pala si Dario. Hindi ko tunay na pangalan. Kapag narinig yung aking kwento, may dinihan ninyo na hindi na dapat ito malaman pa ng iba. Nung nasa kolehiyo pa lamang ako, may dalawa akong matalik na kaibigan. Sila Noel at Igan. Tropa kami simula pa lamang ng unang taon. Iba-iba man ang tinahak namin landas pagka-graduate, nanatiling buhay ang samahan sa group chat. Lahat ng kalokohan, mga plano, at mga pangyayaring hindi malilimutan, nandun ang lahat. Isang araw, may biglang nag-message sa amin. Si Calvin, dati naming kaklase, pero hindi nakapagtapos. Tahimik siya dati, mahiyain, pero matalino. Bigla na lang siyang nawala sa klase noon. Walang papaalam, walang balita. Kaya't kinagulat namin lahat nang muli siyang magparamdam muli. Mga pare, punta naman kayo sa amin. Birthday ng mama ko. Meron handaan. At baka makapag-relax kayo dito sa probinsya. Yaya sa amin ni Calvin. May kasama mga larawan ng tanawin. Ilog na tila kristal, bundok na may hamog, at isang bahay na luma pero mukhang masarap tirahan. Ang caption, tahimik dito, walang istorbo, sakto sa inyo. Dahil sawa na kami sa stress ng lungsod, agad namang kaming pumayag. Gabi ng aming alis, sumakay kami sa huling biyahe papunta sa bayan ng Luntian del Norte. Hindi ito kilala sa mapa. Ang ticket ay handwritten at walang QR code. May matandang babae sa unahan na panay ang tingin sa akin. Sa ikatlong beses, napabulong siya sa akin. Huwag kang tumuloy, Dario. Nasa ligo mo yan. Napapidlag ako. Paano nalaman niya yung pangalan ko? Sa isang madilim na bahagi ng highway, bumaba yung babae. Sinubukan siyang pigilan ng konduktor, pero tumakbo na lamang ito papasok sa gubat. Sa Luntian del Norte, sinalubong kami ni Calvin at isang tricycle na may kakaibang tambucho. Malalim yung ugo, amoy sunog na insenso. Sa daan, halos walang bahay, puro puno, puro kadiliman. Pagdating sa bahay, naroon ang ina niya na si Aling Petra. Mahabang buhok nito, maputlang balat, at may malamig na mga mata. Hindi siya ngumiti, pero niyakap niya kami isa-isa. Malamig ang kanyang palad, parang sa isang bangkay. Salamat at tumating kayo. Inaasahan ko kayo. Sabi niya sa isang tinig na parang gumagapang sa aming mga tenga. Masarap yung mga hinandaan nilang pagkain. May sinigang, pritong isda, at adobong manok na kakaibang lasa. Malambot, pero may amoy na mapait. Sinabi ni Calvin na mula raw yun sa native chicken sa gubat. Ang bahay ay gawa sa kahoy. May altar sa bawat sulok at may mga ukit ng mata, dila at paa sa pader. Sa ikalawang gabi, nagsimulang managinip si Noel. Pagsigaw niya ng malakas, sabay kaming nagising. May nakadagan sa dibdib ko. May mata sa kisame. Puro mata. Bulong niya sa akin. Ako naman, tuwing dudungaw sa bintana, lagi ko nakikitang parehong matandang babae sa bus. Nakatayo sa di kalayuan. Nakatitig lang, kahit madaling araw. Isang gabi, sumilip kami sa likuran ng bahay. Doon namin nakita mga tao nakaputit-putit. May hawak na sulo. Pumila sila sa gilid ng altar na may kambing. At sa gitna, isang babae ang nakatali. Umiiyak. Nang ihataw ang itak at tumalsik ang kanyang dugo, parang sinisipyo na lupa. Pero may mas malala. Nang mga alis na kami, tinawag ni Aling Petra si Calvin. Sabay sabi, handa na siya. Ang tagapagmana ng dugo. Nandito na. Kinabukasan, nagkunwari kaming may emergency sa trabaho. Habang papalayo kami, sumigaw si Calvin. Bakit kayo alis? Dito ka nababagay, Dario. Sa wakas, dumating ka na. Sa biyahe pabalik,
Hindi pa rin kami makapaniwala. Pero pagdating namin sa Maynila, may mas masaklap na sumunod. Nang buksan ko ang aking Facebook, wala na si Calvin. Nawala ng parang bula. Tinawagan ko ang luma naming class advisor. Walang record ng Calvin Sandoval. Ang Luntian del Norte, walang ganung lugar sa mapa ng Pilipinas. Kahit sa Google Earth, blankong lugar kung saan kami dumaan. Maya-maya, tumawag si tita ko mula sa Bicol. Dario, bakit may dumating sulat mula sa isang Petra Sandoval? Sabi, huwag mong iwasan ang tinakda sa dugo mo. Lalong lumamig ang aking dugo. Naghanap ako ng lumang album ng pamilya. Sa isang itim na kwadro, may larawan ng isang kultong nakatayo sa ilalim ng buwan. At sa gitna, isang batang lalaki, nakasuot ng puti. Sa likod ng litrato, may nakasulat. Dario, kapagman ng ayaw ng mata, hindi ka makakatakas. Hindi ako nakakatulog ng ilang gabi. Laging may kumakalmot sa bintana. Minsang nagising ako, puno ng dumi ang paanan ng kama ko. May mga patak ng dugo sa pader. At sa huling araw, bago ko lumipat ng bahay, may tatanggap akong voice message mula sa isang unknown number. Bumalik ka, anak ng gabi. Babalik ka rin sa ayaw mo sa gusto. Sa salamin ng aking kwarto, may nakasulat sabog. Ang dugo ay tinatawag, hindi na natatapos. Ako si Luisa, at ang karanasang ito'y matagal ko nang binaon sa limot. Ngunit gabi-gabi, sa bawat pagdilat ko sa dilim, tila muling bumabalik ang mga alaala. Hindi ko na kayang itikom sa katahimikan. Sana, sa pagbabahagi ko nito, kahit paano'y maibsan ng bigat na matagal ko nang pasan-pasan. Mahigit 10 taon nang nakalipas na mangyari ito. Ako ay isang simpleng dalagang lumaki sa isang maliit na baryo sa Antique. Sa kagustuhan kong makatulong sa aking pamilya, napilitan akong magtrabaho bilang isang kasambahay sa lungsod. Sa tulong ng kapitbahay namin si Aling Tere, ako'y pinakilala sa amo kong si Dr. Teresa Sanggalang, isang balo at kilalang pediatrician na nakatira sa isang malaking bahay sa loob ng eksklusibong subdivision sa Santa Filomena, Laguna. Maayos ang pakikitungo ni Doktora at ng kanyang 3 anak sa akin. Maluwag yung kanilang bahay. May sariling kwarto yung mga kasambahay. At higit sa lahat, doble sa karaniwan ang kanilang pasahod. Bukod sa akin, nandun din si Manang Sed. Pinsan daw ito ni Doktora na tumutulong sa mga gawaing bahay. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay akong napansin. Madalas magpalit ng kasambahay, itong si Doktora. Hindi tumatagal ng 1 buwan. 2 o 3 linggo pa lamang, umaalis ng mga ito. Ang rason, hindi malinaw. Kadalasan, basta na lang silang hindi bumabalik. Nung una, hindi ko ito binigyan masyado ng pansin. Baka nagkataon lamang. Hanggang isang araw, pinutusan ako ni Doktora na linisin yung attic. Doon daw kasi nakalagay ang mga lumang gamit ng kanyang yumaong asawa na si Atty. Amador Sanggalang. Hindi naman ako natakot. Tanghali naman noon at napakaliwanag ng paligid. Ngunit sa mismong sandali na sinimulan kong lampasuhin ang marmol na sahig, napansin ko na may kakaiba. Paulit-ulit ko pinunasan ng sahig, ngunit tila may bumabalik na bakas ng mga paa. Mga pulang marka, parang tuyong dugo, na unti-unting sumusulpot sa parehong lugar kahit gaano ko pa ito kuskusin. Nanindig ang aking mga balahibo. Ilang araw pang lumipas, nagsimula na magpakita ang mga kababalaghan. Habang nagluluto ako sa kusina, biglang pumukas ang screen door papunta sa likod bahay. Wala namang kahangin-hangin. Para bang may pumasok o lumabas. Sinilip ko kagad, ngunit wala naman akong namataang tao. Hindi ko ito sinabi kay Doktora. Ayokong isipin niya
na mahinang aking kalooban. Isang gabi, habang inaayos kong gamit ng mga bata sa kanilang kwarto, narinig kong tunog ng mga laruan na tila ba nahulog. Nang lingunin ko naman, gumugulong ang isang laruang kotse patungo sa ilalim ng kama. Ako lang ang naroon. Nang subukan kong buksan yung drawer ng damit, hindi ito mabuksan. Parang may pumipigil o humahawak mula sa loob. Napakibit-balikat ako. Ayokong matalo sa aking takot. Ngunit sa ikatlong buwan ko doon sa bahay, habang kami naman ni Manang Sele kumakain sa hapagkainan, napadako ang usapan namin sa nakaraan. Bigla siya napatingin sa akin, tila may alinlangan, bago siya nagtanong, "Luisa, gusto mo bang malaman kung paano namatay si Sir Amador?" Nabigla ako sa kanyang tanong, pero sabik din ako na malaman ang kasagutan. Opo, Manang. Bakit nga po ba?" Huminga muna siya ng malalim. "Si Sir, hindi siya basta namatay. Pinatay siya. Dito mismo, sa kwartong yon." Biglang nanlamig yung paligid. Napahinto ako sa pagnguya ng pagkain. Ano pong ibig niyo sabihin?" Nabigla na tanong ko. "Abogado si Sir. Nakahawak siya ng isang kaso laban sa isang napakabakamangyarihang pamilya. May banta na raw sa buhay niya, pero hindi niya tinigilan. Isang gabi, habang nagkukwento siya sa mga anak niya sa kama, pinasok ang bahay ng 3 lalaki. Nakasuot ng bonnet. Wala silang sinayang na segundo. Pinagbabili nila si Sir sa ulo. Bumagsak siya sa kama at kumalat ang dugo sa kumot, sa unan, at sa mga laruan. Nakita lahat yun ng mga bata." Nanigas ako sa aking kinaupuan. Hindi kami kagad nakaakyat. Natakot ako. Pero nang umalis na yung mga lalaki, saka ako umakyat. Naabutan ko pa si Sir. Buhay pa ito. Hinihingal. Tinawag niyang mga anak niya. Ang sabi niya, Huwag kayong umiyak. Hindi ako lalayo. Hindi ako aalis. Mananatili ako rito. tapos huminto ng kanyang paghinga. Hindi na ako nakakain. Muli ko naalala yung mga yapak doon sa attic. Yung mga tunog. Yung screen door. At yung gumugulong na laruan. Hindi ko na kinaya. Kinabukasan, habang nasa trabaho pa si Doktora, nag-impake na ako. Hindi ko na hinintay pang tanungin pa nila ako. Na makita ko ni Doktora, hindi na ito nagulat. "Hindi ka rin matatagal?" Tanong niya na may bahid ng kalungkutan ng tinig. Hindi ako sumagot. Yumuko lamang ako. Bago tuluyang lumabas ng pintuan, napatingin ako sa hagdan. Sa taas, may anino sa pagitan ng rehas ng second floor. Isang lalaking nakabarong, duguan ang gilid ng mukha at nakatingin lamang sa akin. Sa pag-uwi ko sa Antique, ilang linggo akong hindi mapakali. Sa bawat pagdilat ko sa gabi, pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Hanggang sa isang gabi, habang nakahiga, nagising ako na may malamig na hangin sa loob ng aking kwarto. Sa salamin ko, may nakasulat sa hamog. Hindi ako lumayo. Ang kaluluwang hindi matahimik ay nananatili. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pangakong hindi pa rin niya kayang bitiwan. At sa bawat bahay na pilit tumilimot, may bakas ng dugo na muling bumabalik. Ako si Jericho. Hindi ko malilimutan ang mga kanalasang humubog sa takot ko tuwing gabi. Wala pagkabata hanggang sa aking pagtanda, tila ba sinusundan ako ng mga nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya o ng lohika. Ito ang aking kwento. Isang bangungot na hindi pa rin natatapos. 10 taong gulang pa lamang ako noon sa lumang bahay ng aking lola sa bayan ng San Fernando del Silencio. Doon ako madalas matulog sa kwarto niya tuwing weekend. Ang kwarto'y luma na, may amoy kahoy na binabad sa ulan.
at ang pinto ay laging bukas habang kami natutulog. Ako ang nakaharap sa bukas na pintuan, habang si Lola naman ay palagi nakatalikod. Nakaharap siya sa pader. Isang gabi, pasadong hating gabi, bigla akong nagising. Nakaramdam ako ng pagkaihip, pero sa pagkadilat ko ng aking mga mata, nanigas ang aking buong katawan. Sa may bukas na pinto, may nilalang na nakasuot ng puting bestida. Mahaba ang kanyang buhok at tila nakalutang siya sa ere. Pabalik-balik siya sa tapat ng pintuan na para bang may hinahanap. Hindi ko makita ang kanyang mukha. Itim na nino lamang kung saan naroon dapat ang kanyang mga mata at bibig. Pinilit kong pigilan ang aking hina. Ayokong maipahalata na gising na ako. Kahit pa pinipigilan kong gumalaw, nararamdaman kong pinagpapawisan na ako ng malamig. Unti-unti, lumapit yung nilalang sa may pintuan. Halos isang depa na lang ang layo niya mula sa aking mukha. Ramdam ko ang malamig niyang presensya hanggang sa hindi ko nakinaya. Dahan-dahan akong gumapang papalapit kay Lola at ginising ko siya habang nanginginig. Yumakap ako sa kanya at doon na ako napaihi dahil sa takot. Makalipas ang ilang buwan, sa parehong bahay, parehong kwarto, nakahiga kami ulit ni Lola. Sa pagkakataong ito, magkapareho na kami ng posisyon. Pareho na kaming nakaharap sa pader. Gabi na, at muli akong ginising ng matinding pangangailangan na umihi. Sa pagdilat ko, napalingon ako kay Lola at halos mapahiyaw ako sa aking nasaksihan. May isang nilalang na parang matandang babae, nakasuot ng itim na kupas na saya. Ang mukha nito ay puno ng kulubot at galit. Nakapatong ang kalahating katawan nito sa paanan mismo ni Lola. Parang sinusubukan niyang pumasok sa katawan ng matanda. Ang mangkuko niya ay napakahaba at marurumi. Tila may itim na usok na bumabalot sa kanyang katawan. Hindi siya ordinaryong multo. Isa siyang mangkukulam o masamang espiritu. Hindi ako makagalaw. Sa isip-isip ko, paano kung tuloy niyang makuha ang katawan ng lola ko? Paano kung siya nang gumising bukas ng umaga? Tumakbo ko sa altar sa sala. Kinuha ko yung bote na banal na tubig at sinaboy ko ito sa kanya habang sumisigaw. Umalis ka! Hindi ka rito nababagay! Bigla siya naglaho. Si Lola ay hindi nagising, pero nagumpisa siyang pawisan ng malamig sa gitna ng napakalamig na gabi. Umalis kami sa bahay na yun, pero lumipat lang kami sa tapat nito. Sa harap ng luma naming bahay, itinayo ang bago naming tirahan. Malaki-laki ito, gawa sa simento, may mataas na bubong, at mas moderno. Pero hindi pala ito kayang tabunan ang mga anino na naiiwan sa nakaraan. Isang madaling araw, lumabas ako sa kwarto upang mag-CR. Binuksan ko ang pinto at may nakita akong isang nilalang doon sa hallway. Isang maliit na nilalang, kulay itim ang buong katawan nito. Wala ni isang detalye sa mukha o damit. Parang anino na nabuhay. Mga 4 na talampakan lang ang kanyang taas, pero mabilis ang kanyang kilos. Sa gulat ko, nasigawan ko siya. Hoy! Hoy! Akala ko, magnanakaw ito. Pero bigla itong tumakbo sa madilim na bahagi ng sala at nawala sa likuran ng kortina. Sumigaw ako at nagkagulo ang lahat sa bahay. Akala nila may nakapasok nga na tao. Hinanap namin, pero wala namang nakita. Makalipas ang ilang araw, lumapit sa amin ang isang nangungupahan sa luma naming bahay. Takot na takot siya. May nakikita po akong maliit na nilalang sa kusina tuwing 10:00 na madaling araw. Maitim, parang anino, laging nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit tila dinadala ko ang mga nilalang na yun saan man ako lumipat. Sa ngayon, meron na akong sariling pamilya at anak. Pero gabi-gabi, bago ako matulog,
Sinisigurado kong saradong lahat ng pintuan, pati bintana. May krus sa bawat kwarto, may asin sa bawat sulok, at isang rosaryo sa ilalim ng aking unan. Pero kahit anong dasal, minsan, narinig ko pa rin yung mahihinang yabag tuwing 2:00 ng madaling araw. Minsan may puting anino sa tapat ng kwarto. Minsan nararamdaman ko may malamig na hangin na dumadaan sa aking tabi. Kahit sarado naman ang lahat. Hindi pa rin ako sigurado kung kailan sila titigil. Ang sigurado lang ako, may mga nilalang sa paligid natin. Naghihintay na pagkakataon na mapansin muli. At minsan, ikaw na ang susunod. Des fois que vous allez vivre ça par hasard, je suis comme ça en train d'aller à l'école. Mais je pense que le professeur ne va pas venir aujourd'hui. Donc je retourne à la maison. Maman, qu'est-ce que c'est?